Ayun. So, ang UPLB, or University of the Philippines Los Baños, is an academic institution. So, as an academic institution, it should foster and promote and dapat siya nakatuon ang kanyang nakatuon ng mga ginagawa sa university para sa paglinang ng ating sa paglinang ng edukasyon ng mga eskwela ng bayan, and also to serve and not only as any kind of education but quality, relevant, and accessible education. So, ang nangyayari, dapat ang nangyayari, sa na mag-focus ang University of the Philippines sa pag-fund or pagkakaroon ng mga researches, mga pag-improve ng mga facilities niya for the students. Ang nangyayari, magkakaroon pa ng mga plano na mag-share economic zone ng UPLB. Although we recognize na maaaring magkaroon ng economic benefits, ito, hindi lamang sa UPLB, kundi sa community natin sa UP Los Baños. But I do believe na bakit pa natin kailangan mag-resort or maging business-oriented ang ating institution instead of being an educational area or focus on the development of the academe. So, I believe that itong sa pagiging economic zone ng University of the Philippines is a manifestation na dahil sa kakulangan ng budget na binibigay sa atin ng government, is that the University of the Philippines is forced to resort into measures or to activities such as utilizing its idle assets para mapagkakataan, which shouldn't be the case. So dapat wag tayong basta-basta na oo na lang sa pagkakaroon sa pag-convert ng UPLB or paglilinang sa UPLB bilang isang economic zone, kasi the purpose kung bakit nagkaroon tayo ng University of the Philippines is to have a university kung saan magka-cater dun sa needs ng ating agricultural sector, ng rural development, and the likes. So, I believe na dapat instead of focusing on having an economic zone, we should focus more in honing those sectors or in honing the sectors or the areas or the fields of interest kung bakit nga ba talaga nabuo ang University of the Philippines. And since it is a manifestation of the lack of budget, we should also continue in pushing for the higher state subsidy para maiwasan na natin ang pag-resort ng university sa pagkakaroon ng mga business-oriented projects na instead of mag-focus sa ating sa real purpose ng ating university. So that will be all. Ayun, una simulan natin na ano mga ba talaga ang purpose ng Student Union Building or bakit ba tayo nagkaroon ng Student Union Building. And the Student Union Building was established to serve as a genuine student center kung saan doon i-house niya ang University Student Council Office, ang opisina ng UPLB Perspective, at doon din naka-house ang third, at hopefully dapat doon din naka-house yung mga lugar kung saan nagpo-provide siya ng student services. Pero lately, or nung pumasok ako sa UP, nagsimula rin ng mga iba't ibang renovations na nangyayari sa Student Union. Yung nandiyan yung pagpasok ng mga food establishments and other commercial or business establishments dito sa Student Union Building. So there are issues concerning the renovation of the Student Union Building because there are claims that these renovations or the plans for renovating the Student Union Building these plans do not uphold to the real purpose of the Student Union Building instead of being a genuine student center. Parang may mga nagbabadyang commercialization or magiging mall or magiging siyang business mamumukadkad ang iba't ibang uri ng business establishments dito sa ating sa Student Union Building, which shouldn't be the case. Dapat yung mga nilalagay dito na mga establishments dito sa Student Union Building ay mga bagay-bagay na maghuhuwa ng ating academic skills for academic purposes. At dapat hindi siya solely nakafocus as a commercial area. So yung nangyari postponement ng kamakilang postponement ng renovation ng Student Union Building ay isa siyang victory na nakuha ng mga mag-aaral through the collective efforts of the students from the different sectors, organizations, freshmen, at kung sino-sino pa. So hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi na mga nakikita ng mga faculty and other members of the UPLB community. Tapos, although they say that the renovation purposes of the Student Union Building
lately does not gear to commercialization but merely an improvement, kailangan din siguro natin alamin talaga or magkaroon ng transparency kung ano ba nga ba talaga ang plano nila sa student union building. Hindi maaari na bulag tayo mga mag-aaral o kaya tayo mga nasa loob ng PLB community na bigla na lang tayo for example, kamakailan ay bigla na lang papababain ng opisina ng University Student Council, ang perspective, ang third save or i-relocate sa ibang lugar dahil lang sa isang due to certain blind reasons. Dapat kung gagawin ito, dapat i-consult din silang maigi kasi sila yung sector na directly yung sector na directly na maapektuhan nito. Tapos dapat din kailangan din at anong dapat kailangan din natin ipagpatuloy talaga ang pag-reclaim or pagsasabuhay talaga ng totoong purpose ng student union building natin bilang isang genuine student center. At talagang dapat tutulan natin ang mga bagay-bagay na maaaring mag-hinder sa pag-uphold ng purpose na ito. And although na-halt ang renovation na ito, dapat huwag tayong vigilant or mapagmatsyag sa kung ano maaaring mangyari. Kasi anytime maaari din ulit nilang ipasa or i-push ng administration na i-renovate ulit po at maaaring mawala ng saysay yung napagtagampayan natin noon. So ayun, I do believe that we should always uphold the principle behind the establishment of the student union building as a genuine student center. And let us be vigilant sa anumang threat na maaaring kumontra sa purpose nito.